Okay, pakinggan natin kung ano yung masasabi niya dito sa trending CCA or PR. Trending ngayon yung word na CCA and PR. Ito yung dalawang klase ng trabaho na ginagawa ng babae para mag-entertain ng lalaki. Minsan ginagamit sila sa business, basta more on entertain. Medyo binago lang yung term pero walang pinagkaiba ito sa parang nagte-table ka sa isang bar. Yun ay pinakamabilis na explanation. Entertainment lang yung ginagawa nila. Yung iba naman, nagpapa-extra kapag ka napapaganda yung bigayan or nagkakaroon ng sugar daddy, nakakahanap sila ng sugar daddy doon. Why? Kasi nagpupunta doon talaga mga big shot. Puro mga may tirang lalaki, puro mga Mga big time. piloto, engineer, attorney, architect, mabibigat pa o baka mas mabigat pa doon. Negosyanteng malalaki, politician na malalaki, name it. Madalas nakikita yan ng mga CCA at PR. Kasi kinukuha sila sa mga business shit na yan, meeting na yan. Or parang ganun nga, tinitable-table. Exactly. Kinukuha sila. And let's be real and fair here. Kung walang demand, walang ganitong trabaho. Kung walang lalaking customer, walang entertainment job. Ngayon, kapag nakakilala ka ng ganitong babae, at alam mo sa sarili mo na hindi pa matalas yung isip mo sa game, huwag ka dyan. Napakadelikado. Napakadelikado gawing girlfriend ng mga yan. Lalong-lalo na kung wala ka pang alam sa game at hindi pa malamig yung puso mo. Tapos ka dyan. Sabi ko sa'yo, Soy, liyari ka dyan. Mapaglalaroan ka ng mga yan. Anong game yung pinagsasasabi mo? Hindi naman laro ang pagmamahal, di ba? You mean to say ba na hindi sila karapat-dapat mahalin dahil sa trabaho nila? Job-based na ba ngayon ang kakayanan ng isang tao na magmahal? Hindi naman, di ba? Hindi naman porket sanay makipag-usap or makihalubilo o sige sabihin na natin, sanay makipaglandian sa iba, hindi na marunong magmahal. Kasi kung ang sukatan ng pagiging matino ay sa trabaho, maraming tao ang bagsak sa level na yan. High level na ng game yung mga ginagawa ng mga babae na yan. Sanay na sanay yung mga yan. Ilang daang lalaki na nakasalamuhan yan. Ilang daang lalaki na nakakwentuhan yan. Amoy na nila lahat ng klase ng lalaki. Magpe-flex ka pa lang, magyayabang ka pa lang, boboka ka pa lang. Amoy na amoy. Didiskartehan mo pa lang siya, i-release mo pa lang siya, alam na nilang lahat yan. So, yung sinasabi mong alam na alam nila yung game, ibig sabihin ba nun alam nila yung mga lalaking paasa? Alam nila yung mga lalaking may motibo? Alam nila yung mga lalaking may ego, ha? Yun ba yun? Kasi experience does not equal immorality. And para sa akin, napaka-double standard ng take mo dito. And it's funny how na kapag ang babae ang nasa ganitong trabaho, red flag. Pero kapag ang lalaki na laging nasa club, normal lang. Now, kung may game ang mga babae na nasa ganitong industry, no? O sino naman ang gumawa ng game? Yung ba yung mga lalaking customers? Ha? At isa pa, napaka-mentally unstable ng mga klase ng babae na nandyan at hindi masyado matatalino. Real talk lang. Mentally unstable? Kahit mag-comment kayo dito, kahit mga nagtatrabaho, Hindi wala matatalino. akong pakialam. Teka lang. Paano naging mentally unstable sila? Pre, hindi ka pwedeng mag-diagnose ng isip ng tao base sa trabaho niya. Ironically mas nakakasama sa mental health yung ganitong klase ng pananalita. And this is where hypocrisy comes in. Na, mentally unstable ang mga babae na nasa ganitong trabaho. Pero hindi mo sinabi na men who objectify women need therapy. Na customers who exploit power dynamics need accountability. Bakit isang direction lang yung sisi, ha? And that's so very, very, very biased of you. Because mental health is diagnosed, not assumed. Ang trabaho ay hindi basihan ng mental stability. Ang pagod at stress ay hindi mental instability. Stigma ang tawag dyan, hindi opinion, no? Ano pa yung sabi mo rito? Na hindi matatalino ang mga babae na nasa entertainment industry. So,
It means na dahil sa trabaho nila, mababa ang isip nila, which makes zero sense. Kasi that job actually requires intelligence, like social intelligence. Kasi nakikiramdam sila ng tao eh. Nandyan din yung emotional intelligence. O, pinapakisamahan nila kahit bastos yung kausap nila. O, ano pa? O, yung situational awareness nila, nandyan din. When it comes to their safety, boundaries, danger, and of course, dapat meron silang communication skills sa pagkikipag-usap, 'di ba? Sa pag-persuade ng customer o real talk lang, no? Hindi yan ginagawa ng bobo. Ginagawa yan ng taong marunong magbasa ng tao. O, disclaimer tayo ha, para walang baliktaran. Hindi ko dinedefend ang panloloko or kung ano mang extra service yang tinutukoy mo, no, behind that work. Ang sinasabi ko lang, no, hindi mo pwedeng husgahan ang talino ng tao base sa trabaho niya. Kasi kapag sinabi mong hindi matalino ang isang grupo ng babae just because yan ang trabaho nila, pinapakita mo lang, no, kung gaano kababaw ang sukatan mo ng talino. Kasi kung matinong babae ka, hindi ka papasok dyan. Diba? Ang dami nagtatanggol ngayon sa ganyang klase ng trabaho. Soy, matinuto, ganyan, matinuto. Hindi. Kung ikaw ay matinong babae, alam mo sa sarili mo na hindi mo dapat pasukin yan. Dahil may mga mas matinupang trabaho para sa'yo. Okay, let's pause here. Hindi daw matino ang babaeng nasa ganitong trabaho. Ang ibig niyang sabihin ay may mga babae na dahil sa trabaho nila ay hindi na disente, hindi na maayos, at hindi na karapat dapat igalang o seryosohin. Why? Bakit? Hindi ba ugali ang basihan ng katinuan ng tao at hindi job title? Napaka unfair naman kasi ng pag-generalize mo. Dahil hindi naman lahat pare-pareho eh. Kasi kung sasabihin mong hindi matino ang babaeng na nasa ganitong trabaho, ibig sabihin din ba na lahat ng lalaking customer ay manyak? Or lahat ba ng manager ay exploiter? Hindi, di ba? So bakit babae lang ang binibigyan ng label na ganyan? Ang problema kasi dito ay hindi yung pag-call out ng mali eh. Ang problema ay yung paghusga sa lahat kahit wala namang kasalanan. At kung totoo, tina-challenge ko kayo sa mga nasa mundo ng PR, sa mga ganyan. At kung totoo na talagang napakalinis at napaka-clean ng ganyang klase ng trabaho, bakit hindi ninyo mapagmalaki sa pamilya ninyo? Bakit hindi ninyo mapagmalaki sa lahat ng tao? Bakit tinatago ninyo yung klase ng trabaho ninyo? Bakit pag tinanong kayo, ano sinasabi ninyo sa tao? Casino dealer lang po ako, ganito po ako, may business po ako, bla bla bla. Bakit hindi nyo marekta na CCA kayo o PR kayo? Alam nyo kasi sa sarili ninyo, nahuhusgahan kayo ng tao dahil nga Exactly. hindi naman kasing matinong klase ng trabaho talaga yan. Stay cold. Yes. We're cold-hearted. The point here, no, bakit hindi nila maamin or masabi, kasi dahil sa mga taong kagaya mo, yung ganyang klaseng pag-iisip, yung ganyang klaseng mindset, na iisipin agad na pag nasa ganong klaseng trabaho or industry, automatic immoral na. Matik hindi na disente. So, syempre, kung alam mo, nahuhusgahan ka, sasabihan ka ng hindi matino or mamaliitin ka, natural, mas pipiliin mong manahimik. 'Di ba? Hindi dahil nagtatago ka kasi masama yung ginagawa mo. It's more of protecting yourself. Kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan ipangalandakan eh. Bakit? Lahat ba ng lalaking customer ipinagmamalaki sa pamilya nila na nasa club sila gabi-gabi? Ha? Lahat ba ng lalaki ikinukwento sa nanay nila kung paano sila makipag-usap or makipag-date sa babae? Kung hindi, so bakit babae lang ang kailangan magpaliwanag? Diba? May mga bagay kasi na private, hindi dahil mali, but because it's personal. No? Hindi porket hindi mo pinaskill, kinakahiya mo na agad. Privacy is not guilt. Ang trabaho ay kabuhayan, not public announcement. Please lang, no? Please lang, no? Huwag tayong maging double standard.
Kung kaya nyong i-call out ang maling gawain, dapat kaya nyo ring huwag i-generalize ang lahat. This is not about glorifying any industry. This is about fairness, dignity, at common sense. Yan lang ang take ko dyan.